Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Masama nga rito ang loob ng big time promoter na si Bob Arum kay Naoya Inoue, dahil sa nalalapit na laban ni Naoya Inoue kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Ayon kay Bob Arum ay parang walang pakialam mag-promote si Naoya Inoue sa nalalapit nitong laban kontra Marlon Tapales, samantalang siya ay kaliwat kanan ang pag-handle at pagpo-promote nito. In short, wala itong ginagawang action si Naoya Inoue sa pag-promote ng sarili niyang laban. Kung mapapansin na ilang linggo na lang ang laban nila ni Marlon Tapales, ay wala pa ring exposure sa media at sa iba pang social media platform para i-promote ang naturang laban. Ganun pa man ay hindi pero nagpapabaya si big time promoter Bob Arum na i-promote ang laban niya kontra Marlon Tapales, para hindi naman siya malugi, kaya ganun na lang sumama ang loob ng big time promoter na si Bob Arum kay Naoya Inoue. Nakikita kasi ni big time promoter na si Bob Arum na walang pakialam si Naoya Inoue kung kumita man o hindi ang laban niya kontra Marlon Tapales. Ayon sa balita ay wala pang araw kinikita si big time promoter na si Bob Arum sa mga naging laban ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. At ngayon nalalapit ang mega fight ng alaga niya na si Naoya Inoue kontra Marlon Tapales ay tiyak haantong na naman, sa pagkalugi ng big time promoter na si Bob Arum. Dahil dito baka bibitawan na ni Bob Arum si Naoya Inoue at bigyan na lang ng pansin ni Bob Arum ay si John Riel Cuadro Alas Casimero. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ito talaga ang patunay na isang bangungot si Marlon Tapales sa mundo ng Philippine boxing. Dahil ang mga suntok nito, kapag tumama sa pagmumukha mo ay tiyak bangungutin ka sa lakas ng suntok nito. Nasungkit nito ang IBF at WBA Super Bantamweight title. Kaya siya ang may hawak ng IBF at WBA Super Bantamweight title, na gusto ring makuha sa kanya ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dagdag pa sa ating mga balita. Kumpirmado na nga dito ang laban ni John Riel Casimero sa susunod na taon, matunog na ngayon ang pangalang Luis Nery at Naoya Inoue na makakasagupan ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas sa ibabaw ng boxing ring. At kaugnay nga dito, at sa mga susunod na araw ay formal nang i-aanunsyo ng Treasured Boxing Promotion kung sino kila Luis Nery at Naoya Inoue ang susunod na maging kalaban nito at makakatikim ng isang napaka-delikadong kaliwa at kanang power punch ni John Riel Casimero sa susunod na taon. Dumako naman tayo sa iba pang balita, sisilipan natin ang malaparaisong mansyon na ipipinatatayo ni John Riel Casimero, tila ay mapapabilis ang pagpapatayo nito dahil malaking pera ang kanyang nakuha sa laban niya kontra Ogoni. Ang mansyon na ito ay matatagpuan sa kanilang probensya sa Ormoc City, Leyte. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lang ang paggawa dito. Ayon sa plano ni John Riel Casimero, ang mansyon ay may malawak at malaking swimming pool, malaking mansyon, at malaki at malawak na boxing gym, sa ibabaw ng malawak at hekte-hektaryang lupa na bukod tanging may-ari ay ang naiisang Cuadro Alas John Riel Casimero. Ayon nga dito sa plano ay ang malaparaisong mansyon na binubuo ni Cuadro Alas, ay ito ang magiging sentro ng attraction para sa mga turista na gustong mag-relax sa naturang probensya na gustong mamasyal sa naturang lugar. Ayon naman sa balita malaki nga dito ang kinita ni Cuadro Alas John Riel Casimero sa laban niya kontra Ogoni. Kunting panahon na lang at masisilayan na ng lahat ang malaparaisong planeta ng nag-iisang angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Excited na ang lahat sa pagtatapos ng paraiso at malawak na planeta ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Dagdag pa sa ating mga balita. Ay dumating na sa bansang Japan ang ating kababayan at current unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales. Para sa laban niya sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, para sa undisputed title fight na gaganapin sa December 26, 2023. Isang sikat na kasi ang pangalan ni Marlon Tapales sa bansang Japan, kaya sa airport pa lang ay dinumog na siya ng Japanese media, para kunan ng pahayag tungkol sa kanyang paghahanda sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon kay Tapales ay isang napakalakas at napakatalinong kalaban si Naoya Inoue. Ngunit hindi nga daw ito natatakot makipaglaban sa halimaw ng Japan, dahil si Marlon Tapales ay may malakas at tiwala sa sarili na siya ang magwawaji sa laban nila ni Naoya Inoue. Dahil halos 3 buwan niyang pinagpagurang paghandaan si Naoya Inoue. Halos kulang-kulang 2 buwan din siya nag-ensayo sa bansang Amerika at doon ay gumagawa na sila ng mga estilo na gagamitin kontra sa halimaw ng Japan para mabilis niya itong mapatamba at matalo.
Kaya kung titingnan natin ang tindig nitong si Marlon Tapales ay kitang-kita na sa magandang kondisyon ito, meron din silang special plan para kay Naoya Inoue at kontrahin ang mga solido niyang mga suntok, kaya kabang-abang talaga ang laban Marlon Tapales kontra Naoya Inoue. Kaya ating abangan ang estilo na ipapakita ni Marlon Tapales kontra Naoya Inoue sa darating na December 26 taong kasalukuyan. Samantala habang nalalapit ang laban ni Naoya Inoue kontra Marlon Tapales para sa undisputed fight ay grabe ang paghahanda ni Naoya Inoue. Dahil tinututukan talaga siya ng mga Meksikano na sparring partner niya. Dahil kitang-kita dito ang lamat sa ilalim ng mata niya habang siya ay nagpa-expose sa media, kung makikita nyo ang kaliwang mata ni Naoya Inoue ay halatang sobrang lakas ng taong nakasparring partner nito. Dahil halos mapunit na ang balat niya na senyales na napuruhan siya ng malakas, ngunit ganun pa man ay hindi magkumpiyansa si Marlon Tapales, dahil alam naman natin ang dahilan ng sparring session, ay upang mapa-improve nito ang kanyang mga kahinaan, kaya yan ang pinakadahilan kung bakit puro ganyan ang kumakalat niyang mga litrato, na parang bogbog sarado lagi siya, pero ang paghahanda ni Naoya Inoue na ito ay tiyak ang resulta nito ay mas titibay at lalakas lalo siya. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.